Ang itinanggi ng kampo ng Filipino fashion designer na si Abel Bacudio ang mga pahayag ng anyay dati nitong kaibigan at vlogger na si Maharlika. Dating malapit na magkaibigan sina Bacudio at Maharlika o Claire Contreras sa tunay na buhay. Dahil dyan, isang $2 million cyber libel case ang sinampa ni Bacudio laban kay Maharlika sa US Central District sa Los Angeles. Lagot ka ngayon, Maharlika. Maharlika TV, Boljak TV, or Boljakera ay isa lang naman yan. Bago pa natin panoorin po yung buong video ng balita na yan tungkol dyan sa pagsampang kaso ng cyber libel sa Amerika kay Maharlika, ang katanungan po dito, hanggang saan po yan? Gusto lang ba patahimikin si Maharlika? Kasi noon pa yan eh. Noon pa may nagsampa na rin ang kaso kay Maharlika. Ito nga lang ang tanong dito, mapapatunayan ba? Paano kung yung sinabi ni Maharlika ay may maipakita silang ebidensya at hindi lamang ito ay paninira? Ito, panoorin po natin ang video. Sa isang press conference sa Quezon City ay taas ang itinanggi ng kampo ng Filipino fashion designer na si Abel Bacudio ang mga pahayag ng anyay dati nitong kaibigan at vlogger na si Maharlika. Dating malapit na magkaibigan sina Bacudio at Maharlika o Claire Contreras sa tunay na buhay. Sa katunayan nga pareha silang supporter ng unity team na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Pero ngayon, kilala ng kritiko ng Marcos administration si Maharlika. Una sa mga itinanggi ng kampo ni Bacudio ay ang sinuhulan daw nito ng mamahaling relo si Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos para makakuha ng proyekto sa gobyerno. Itinanggi rin ito na si First Lady Liza Marcos ang dahilan kaya nakakuha ng Shenzhen at US visa ang kanyang pamilya. Hindi rin daw totoo ang issue na tumatanggap ito ng kickback mula sa DPWH. Pinasinungalingan rin ito ang mga pasabog ni Maharlika sa kanyang YouTube channel na agad nakabili si Bacudio ng milyong pisong halaga ng bahay pagkatapos manalo ni Pangulong Bongbong Marcos sa eleksyon. We categorically denied all of those allegations. And we shall prove in a court of law that those are all false. Dahil dyan, isang $2 million cyber libel case ang sinampa ni Bacudio laban kay Maharlika sa US Central District sa Los Angeles. Ayon sa complainant, hindi na raw sana ito magrereklamo dahil ayaw nito ng gulo. Pero marami na raw kasing apektado sa mga banat sa kanya ng vlogger. Siyempre medyo nakakalungkot kasi sabi nga niya BFF. So nakakalungkot, pero ako naman sabi nga ng aking pamilya, yung aking sister, yung parang ipagdasal na lang natin. Kaya lang medyo ngayon may mga naapektuhan tao na hindi dapat kasama dito. Na parang nadadamay sila. Siyempre, of course, the first family is nadadamay. Nanindigan naman si Bacudio na kliyente niya lang sa mga damit ang first family at hanggang doon lamang ang kanilang ugnayan. Ayon naman sa US-based Filipino lawyer na si Ernedo Valera, decriminalize ang cyber libel sa US. This is purely a civil matter. It is not a criminal matter. Kasi pag nilitis yung libel na yan, lalabas yan. Titignan talaga ano yung intention, ano yung motibo, ano yung malalim na dahilan, bakit mo sinabi yan, at ano yung batayan mo. So, papasok ka ngayon sa evidence. Inisyuhan naman ng summon si Maharlika mula na maisampa ang kaso noong January 24. Sa ngayon, wala pang sagot si Maharlika sa kaso. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SB9 News. Alam nyo, ito si Maharlika, isa ito sa pinakamatapang na vlogger na kung saan ay maraming mga inilabas na pasabog. At ngayon, parami yung mga sumusuporta sa kanya at naniniwala sa kanya. Dahil napapansin po natin sa kanyang YouTube channel, sa kanyang Facebook kasi, binura yung main Facebook po niya. Hindi po tumatagal. Dito sa YouTube ay dumadami yung naniniwala sa kanya. Bakit kaya? Tapos ngayon, ito yung pinakamatindi, $2 million yata yung pwedeng danyos dyan sa kanya. Yung katanungan po dito, kung mapatunayan na paninira lamang kay Maharlika, ay sayang yung mga iba niyang pasabog kung totoo man ay hindi na siya paniniwalaan. Ang nangyari kasi ngayon, itong kay Maharlika kasi, araw-araw na niyang binabanatan ang first family. Araw-araw na niyang sinisiraan daw, pero hindi natin alam kung baka totoo kasi ang
mga ano daw niya, mga puting ahas, may mga sinasabi niya. Yung mga nagpaparating sa kanya ng mga balitang yan ay galing mismo sa Malacanang. Sino kaya yun? Sino kaya yung mga nagbibigay sa kanya ng mga info? Alam nyo ba kung sino? At sa tingin nyo ba makukulong dito si Maharlika TV? Hanggang dito na. Thank you. Bye-bye.